Fang Ziyu, mag-ingat ka. Shen Buyu. Ngayong nakabalik na ako sa nakaraan. Sa mismong harapan pa ni Shen Buyu. Nilimas ko ang lahat ng gamit sa aparador niya. Kahit mukhang kalmado lang siya. Sa loob-loob niya, paniguradong iniisip niyang hindi na siya makakatira kahit sa katabing kwarto ko. Sa kakaisip nito, halos maubos na ang luha niya. Sa nakaraang buhay ko, nalaman ni Papa na mahal ako ni Shen Buyu. Kaya pinilit niya akong pakasalan siya. Pero ni minsan, hindi ko siya pinakitunguhan ng maayos. Naisip ko pa nga na hindi siya nababagay sa akin. Matapos naming makasal, mas lalo siyang naging pabigat sa paningin ko. Nag-uwi pa ako ng ibang babae sa mismong harapan niya. Nakipagrelasyon ako sa iba, hanggang sa tuluyan kong mapabagsak ang sarili naming kumpanya. Pero hindi ko man lang lubos akalain. Nasa oras ng panganib, ibubuwis pala ni Shen Buyu ang buhay niya para lang iligtas ako. Simula noon, lubusan na akong natauhan. Ipinangako ko sa sarili ko na sa buhay na ito, mamahalin ko na siya ng buong buo. At hindi ko nahahayaang bumaba ang tingin niya sa sarili niya gaya noon. Nang maisip ko yun, bumalik ako sa wisyo, at napansin kong kanina pa nakatitig sa akin si Shen Buyu. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Akala ko ba mag-aaral ka ng mabuti? Sige na, mag-aral ka na. Habang nakatingin sa bakanteng aparador, ni hindi makapagsalita o makapagtanong si Shen Buyu. Tahimik na lang siyang umalis. Sa isang simpleng salita ko lang. At nang mapaalis ko na siya, kinuha ko ang mga damit ni Shen Buyu. Pati na rin ang mga gamit niya sa banyo, at inilipat ko lahat sa sarili kong kwarto. Habang tuwang-tuwang iniisip, na kapag nalaman niyang sa iisang kwarto kami matutulog mamayang gabi. Ewan ko lang kung magiging ganyan pa rin siya kakalmado. Matapos ang ilang sandali, sa pag-aayos ng kwarto, dinala ko ang baunan para ihatid ang pagkain ni Papa. Pero pagkapasok ko pa lang sa opisina, narinig ko ang boses ni Papa na nanenermon. Sinabi ko na sa'yo noon pa na huwag mong tanggapin ang proyektong yan. Pero sadyang hindi ka nakinig. Ngayon alam mo na ang hirap kapag kinapos sa pondo. Wala rin akong ganyan kalaking nakahandang pera ngayon. Hindi ba't ginigipit mo lang ako niyan? Bayaw, parang awa mo na, huwag mo naman akong pabayaan. Wala na si ate, ikaw na lang ang tanging bayaw na meron ako. Kung hindi mo ako tutulungan, hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Parang pinapatalon mo na rin ako sa building niyan. Nang marinig ko ang mga salitang ito, bigla kong naalala. Ito yung nangyari sa orihinal na kwento. Nung naputol ang pinagkukunan ng pondo ni Tito. At kailangan niya ng malaking pera para makabawi. Nung panahong yun, tumanggi si Papa na tumulong dahil daw kulang din ang pera ng kumpanya. Pero sa huli, ako ang nilapitan ni Tito. At sinabing sinasadya raw ni Papa na huwag siyang pautangin. Nawala na raw itong pakialam sa pinagsamahan nila. Pinilit pa niya akong gumawa ng paraan. Para pilitin si Papa na maglabas ng pera pantapal sa mga utang niya. Ang masaklap pa, naging utu-uto ako at ginawa ko ngayon. Dahil doon, bumagsak ng gusto ang kita ng aming kumpanya, ang Fang Group. Nung mga panahong yun, halos mabaliw si Papa sa pag-aayos ng problema. Hanggang sa bumagsak siya sa opisina sa sobrang pagod. Habang ang pamilya naman ni Tito, gamit ang pera ni Papa, ay nagpakayaman at nagtayo pa ng sarili nilang kumpanya, ang Sia Group. Ang mga taong to, kapag kailangan nila ako, ginagamit nila ang pangalan ni Mama. Pero kapag hindi na nila ako kailangan, sisipain na lang nila ako palayo. Naalala ko, nung nagkasakit si Papa, gusto kong humingi ng tulong kay Tito. Pero nagdrama pa siya na kesyo wala raw siyang pera. At ang tanga ko naman dahil naniwala ako. Hanggang sa lumipas ang panahon. Tsaka ko lang nalaman, na kaya pala nalampasan ng Sia Group ang Fang Group, ay dahil walang tigil nilang sinipsip ang yaman namin gaya ng linta. Nang maalala ko ang lahat ng ito, sinadya kong umatras at umalis. Pagkaalis ng tito ko, saka ako pumasok sa opisina. Pa, bakit panay ang buntong hininga mo? Napadalaw ka yata bigla, grabe ka naman magsalita, pa. Alam ko kasing hindi ka kumakain ng maayos kaya pinagdalhan kita ng pagkain. Pero dahil alam niyang hindi ako nagpupunta rito nang walang kailangan. Nang mapansin niya ang kinikilos kong ito, biglang kinabahan si Papa Fang. Pa, bakit ganyan ka makatingin sakin? Kumain ka na nga, Xiao Ziyu. Bakit bigla mo kong dinalhan ng pagkain?
May sinabi ba sa'yo ang tito mo? Ha? May kailangan ba siya sakin? Hindi ko alam Bakit hindi siya tumawag sakin? O mabuti naman kung wala. Pero may pabor nga sana ako, pa. Nako, hindi naman to malaking bagay. May nahanap kasi akong magaling na tao. Sayang naman kung hindi natin siya kukunin dito. Kaya pumunta talaga ako rito para sabihin sa'yo. Ay nako, ginulat mo naman ako. Akala ko kung ano na. Sige, papuntahin mo na lang siya rito ng direkta mamaya. Salamat, pa. Makikita mo rin kung gaano ako kagaling pumili ng tao. Magaling pumili. Ang kapal rin ng mukha mong sabihin yan Sabihin mo nga sakin, anong problema kay Shen Buyo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko lang inisip na sayang naman kung sa iba pa siya mapunta. Hindi ko talaga ipapakasal sa'yo si Shen Buyo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nagsisisi na tuloy ako. Napakabuti naman talaga ni Shen Buyo. Ako lang talaga yung nagkamali noon. Pero ngayon malinaw na sakin lahat. Samantala, habang abala ako sa paghahatid ng pagkain, malamig ang ekspresyon ni Shen Buyo habang pinapaikot ang kanyang wheelchair. At sinimulang hanapin sa mga bakanteng kwarto ng bilya. Isa-isa niyang tiningnan kung saan ang bagong kwartong inihanda ko para sa kanya. Pero matapos niyang ikutin ang buong bahay, hindi niya makita kahit isa sa mga gamit niya. Sa huli, wala siyang nagawa kundi bumalik sa kwarto niya. Iniisip niya kung saang lupalop ko na naman ba siya balak itapon. Habang nag-iisip siya, hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Isang segundo lang, nakilala niya agad na sasakyan ko yun. Kaya nagmamadali siyang lumapit sa bintana, para masilayan ako kahit saglit. Pagka-uwi ko, dumiretso agad ako sa kusina bitbit ang lunchbox. Fang Ziyu, iwan mo na yan dyan. Si mama na ang huhugas. Baka madumihan pa ang mga kamay mo. Ayos lang po, isang lunchbox lang naman to. Mahalaga rin po kasi ang mga kamay nyo. Matapos kong tumanggi ng nakangiti, napag-isip-isip ko, na kumuha ng kasambahay, para hindi na siya masyadong napapagod. Naisip ko rin siyang dalhin sa isang beauty salon, para makapag-relax at maalaga ng sarili niya. Sa orihinal na kwento, galit na galit ako kay Shen Buyo. Kaya pati ang nanay niya, kinamuhian ko rin. Pero dahil nagpakasal ang papa ko sa nanay niya, wala akong magawa para palayasin silang dalawa. Kaya naman, ang naging pakikitungo ko sa kanya ay laging masama. Inutusan ko siya ng inutusan. At trinato ko siyang parang isang katulong. Ngayong naiisip ko yun, tama nga si papa. Dahil sa sobrang layo ko mula bata, hindi nga talaga ako karapat dapat tawaging tao. Pero buti na lang, binigyan ulit ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Kaya naman, nakabalik ako ngayon para bumawi sa mga kasalanan ko. Nang sabihin ko ang dalawang bagay na ito kay Tita Shen. Pero pagkarinig niya, ngumiti lang din siya, at hindi masyadong sineryoso. Kaya naman, hindi na ako nagsalita pa. Pagkahugas ko ng lunchbox, bumalik na ako sa kwarto, para simulan ang plano ko para kay Tita Shen. Pagkatapos, naisip ko na 3 araw lang pala ang nakuha kong leave. At ilang araw na lang ay papasok na ulit ako sa eskwela. Kaya nagmamadali kong inilabas ang mga libro ko para mag-review. Ngayong nakabalik na ako sa nakaraan, sisiguraduhin kong pag-aaralan ng mabuti ang tungkol sa finance. Para sa susunod, hindi na ako ulit maloloko ng iba. Ang tanga-tanga ko kasi sa orihinal na kwento ng buhay ko. Nagpumilit pa akong sumama kay Luzo Oyaw sa abroad. Para lang makasama siya. Kumuha pa ako ng kursong Information Technology para lang sa kanya. Pagbalik sa bansa, nagpakakuba pa akong gumawa ng bagong software para sa kumpanya ni Luzo Oyaw. Tapos sa huli, itatakbo lang pala niya ang lahat ng pera ng Fang Group. Sa itaas naman, dahil pumasok na ako sa kwarto, at hindi na niya ako makita mula sa bintana, nakayuko lang siyang nag-iisip, at nagdadalawang isip kung bababa ba siya o hindi. Sa huli, naisipan niyang gawing palusot ang pag-inom ng tubig, para lang makita kung anong ginagawa ko. Kaso nga lang, pagkababa niya gamit ang kanyang wheelchair, at pagkatapos magsalin ng tubig, nag-ikot-ikot siya pero hindi niya ako nakita. Bumalik na kaya siya sa kwarto niya sa taas. Ang bilis naman. Habang naiisip ito, medyo nagtampo si Shen Buyo. Tahimik niyang inubos ang tubig, at sinadya pang hugasan ulit ang baso, bago mabagal na bumalik sa taas. Sakto naman, saktong dumating ang mama ni Shen. Bakit ka pa bumaba para uminom ng tubig?
Di ba dinalhan na kita ng tubig sa taas? Tandang-tanda ko na sinabihan pa kita noong dinala ko yun. Ang laki-laki ng pitchel na yun, naubos mo na ba agad? Napahinto si Shen Buyo. Tapos ay ipinagpatuloy ang pagtulak sa wheelchair niya. Nakalimutan ko po pagbalik ni Shen Buyo sa kwarto. Napatingin siya sa pitchel sa ibabaw ng lamesa. At doon lang niya na-realize ang nangyari kaya napatakip siya sa mga tainga niya. Sobrang hiyang-hiya siya sa sarili. Pero bago pa siya makabawi mula sa hiya, may narinig siyang kaluskos mula sa pinto. At sa sumunod na segundo, itinulak ko ang pinto at pumasok sa loob. Tapos ay naghalongkat sa mga nakatambak na libro. At eksakto sa sandaling yun, paglingon ko, saktong nahuli kong nakatitig sa akin si Shen Buyo. Kaya nilapit ko ng husto ang mukha ko sa kanya. Bakit ka nakatingin? May nakasulat ba sa mukha ko? Nang makita ang mukha kong sobrang lapit sa kanya, biglang natulala si Shen Buyo. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niyang parang kinakapos siya ng hininga. Kitang-kita ko naman kung paanong namula ang mga tainga niya. Kaya sinadya ko siyang asarin. Shen Buyo, bakit ang pula-pula ng tainga mo? Habang sinasabi yun, akma ko pang pipisilan ang tainga niya. Sa sobrang pagkataranta, hindi na nakapag-isip si Shen Buyo. At bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pero nang ma-realize niyang nahawakan niya ako, gulat na gulat niya itong binitawan na parang napaso. Hindi niya malaman ang gagawin. Napayuko siya at nahihiyang humingi ng tawad. Fang Ziyu, so sorry. Hindi ko sinadyang hawakan ka. Hindi naman ako galit. Bakit ka ba nagsusorry? Pagkarinig niya rito, agad na napatingala si Shen Buyo. Pero hindi siya nagsalita. Medyo nagtaka ako nang makita ito. Kaya ikinaway ko ang kamay ko sa harap niya. Bakit hindi ka na nagsasalita? Tila doon lang natauhan si Shen Buyo. At nagmamadaling binawi ang kanyang kamay. Hindi ko na lang pinansin ang naging reaksyon niya. Sa halip ay yumuko ako at marahan siyang hinalikan sa noo. Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Pero simula ngayon pwede mo na akong hawakan kahit kailan mo gusto. Pinapayagan na kita. Pagkatapos kong pakiligin si Shen Buyo, kinuha ko ang libro at dumiretso na sa pag-alis. Pagsapit ng oras ng pagkain, tumakbo paakyat si Fang Xiaotao gamit ang maliliit niyang binti. At sumigaw na kakain na raw. Pagkarinig ko rito, binuksan ko ang pinto. Binuhat ko si Fang Xiaotao. At pumunta sa kabilang kwarto para tawagin si Shen Buyo. Pero pagkabukas ko ng pinto, nakita kong ganun pa rin ang pwesto ni Shen Buyo. Kung paano ko siya iniwan kaninang hapon. Natulala yata siya ng tuluyan dahil sa halik ko Kaya tinakpan ko muna ang mga mata ni Fang Xiaotao. Yumuko, at muling hinalikan si Shen Buyo. Nakangiti ko siyang tiningnan. Natauhan ka na ba? Kakain na. Tila doon lang tuluyang nagising sa ulirat si Shen Buyo. Kumurap-kurap ang kanyang mga mata. At dahan-daang tumango, habang sabay kaming bumababa ng hagdan. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Fang Xiaotao. Kuya, bakit mo po tinakpan yung mata ko kanina? Nag-isip muna ako saglit, bago walang kagatol-gatol na nagpaliwanag sa kanya. Kasi bubuksan sana ni kuya yung ilaw. Kapag nasa madilim na lugar ka kasi, tapos biglang may nagbukas ng ilaw. Masisilaw at masasaktan ang mga mata mo. Lumingon ako para sulyapan si Shen Buyo na nasa likuran ko. Wala pa rin siyang emosyon sa mukha. Pero ang hindi ko alam, sa sandaling paglingon ko, bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Pagdating sa hapagkainan, tumakbo agad palapit si Fang Xiaotao pagkatapos maghugas ng kamay. Kuya, pwede ba akong tumabi sa'yo? Siyempre naman. Tumayo ako, at binuhat siya papunta sa upuan sa tabi ko. Ang pilyang batang to, ngayong andyan na ang kuya mo. Nakalimutan mo na agad si Papa, si Mama, at ang ate mo. Pwede naman po kayong tatlo ang magkuhaan ng ulam Ako ang kukuha ng ulam ni kuya. Tapos kukuha rin ng ulam si kuya para sakin. Habang sinasabi yun, itinulak ni Fang Xiaotao ang maliit niyang mangkok palapit sa akin. Itinuro niya ang ulam sa harapan at sinabing, Kuya, gusto ko po nito. Napangiti ako, at nilagyan ng pagkain ang mangkok niya. Ano pa ang gusto mong kainin? Gusto ko po nito, at saka po nito. Sinunod ko siya at kinuha ang lahat ng ulam na gusto niyang kainin. Nang makita ito ni Mama Shen, hindi na siya nakatiis. At agad na sumaway. Fang Ziyu, tama na yung pagkuha mo sa kanya ng ulam. Hindi niya mauubos lahat yan.
Pagkarinig dito, sumagot si Fang Xiaotao. Mauubos ko po to. Kaya ko pong kainin lahat yan mamaya. Nang makita ito ni Mama Shen, napangiti rin siya. Sige nga, ubusin mo muna lahat yan. Bago ka ulit magpakuha sa kuya mo. Nakasimangot na yumuko si Fang Xiaotao. At seryosong sinimulang kainin ang nasa mangkok niya. Pinagmasdan ko siya, at hindi ko napigil ang mapatawa. Ang cute talaga ni Xiaotao. Tahimik lang na kumakain sa isang tabi si Shen Buyu. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal. Itinaas agad ni Fang Xiaotao ang maliit niyang mangkok. Ubus ko na po. Hinaplos ko ang buhok ni Fang Xiaotao. At nakangiti siyang pinuri. Ang galing naman talaga ng Xiaotao natin. Ang linis ng pagkakaubos, walang nasayang na kahit isang butil ng kanin. Pagkatapos kumain, kinuha ni Fang Xiaotao ang mga libro niya sa kindergarten. Para ipagmalaki sa akin kung gaano siya katalino. Kuya, tingnan mo Naka-100 po ako sa test. Mabilis na lumipas ang oras. At hindi nagtagal ay oras na para matulog ni Xiaotao. Bumaba naman ng hagdan si Mama Shen. Xiaotao, oras na para maligo. Lalaro pa po ako ng konti Nang makita ni Mama Shen na ayaw magpahila ng bata, napabuntong hininga na lang siya at binitawan ito. Sino ba naman ang mag-aakala na bigla na namang siksik si Fang Xiaotao sa mga yakap ko? Maingat siyang tumingin sa akin at nagtanong, Kuya, babalik ka ba ulit sa dati bukas? Nang marinig ko yun, biglang nag-init ang gilid ng mga mata ko. Kaya pala kanina pa siya dikit ng dikit sa akin ngayong gabi. Takot pala siyang baka hindi ko na naman siya pansinin kinabukasan. Syempre hindi, no. Palagi na kitang sasamahan maglaro mula ngayon. Nang marinig yun ni Fang Xiaotao, masaya siyang ngumiti, at doon lang siya pumayag na sumama paakyat kay Mama Shen. Pagkaalis nila, umakyat na rin ako sa itaas. Kawawa naman si Shen Buyu na kanina pa naiwan mag-isa sa kwarto. Wala kasi siyang ideya, kung saan ba ang bago kong kwarto. Pagkatapos kong maligo, dumiretso ako sa kwarto ni Shen Buyu. Pero pagpasok ko, nakita ko siyang tahimik na nakaupo mag-isa sa wheelchair niya. Nang makita ko siya ng ganoon, kumirat ang puso ko sa awa. Lumapit ako sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Fang Ziyu, bitawan mo nga ako. Lumapit ako sa tainga niya. Paano kung ayaw kitang bitawan? At hindi ko na hinintay ang sagot ni Shen Buyu. Agad ko siyang binitawan. Itinulak ko siya papunta sa bagong kwarto. Simula ngayon, kwarto mo na rin to. Akin. Oo, simula ngayon. Ito na ang magiging kwarto nating dalawa. Pagkasabi ko noon, itinulak ko siya papasok ng banyo. Para makaligo siya. Nang may pasok ko na siya sa loob. Ewan ko ba, pero bigla akong nakaramdam ng pananabik. Kasabay nito, medyo hindi rin ako mapakali. Sa orihinal na kwento, noong kami pa ni Luzo Oyaw. Hanggang holding hands lang kami. Dati, akala ko pinapahalagahan lang niya ang relasyon namin. Kaya siya ganun. Tapos natauhan na lang ako. Naumasa lang pala ako sa wala. Dahil mulat sa pool, si Anlan lang talaga ang mahal niya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magkakatuluyan na silang dalawa. Para hindi na nila ako perwisyuhin pa. Habang iniisip ko yun, napatingin ako sa banyo. At napansin kong walang tunog ng tubig sa loob. Shen Buyu, ayos ka lang ba dyan? Bakit ang tagal mo? Patapos na ako. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Shen Buyu na itinutulak ang wheelchair niya. Bakit ka lumabas nang hindi man lang pinapatuyo ang buhok mo? Nautal si Shen Buyu at parang hindi alam kung paano sasabihin sa akin. Nang makita ko yun, napabuntong hininga na lang ako. Wala akong nagawa kundi tumayo para kumuha ng tuwalya. Itinulak ko si Shen Buyu palapit sa salamin. At ginamit ko ang hair dryer para patuyuin ang buhok niya. Pagkatapos kong eye blower ang buhok niya, itinulak ko na siya papunta sa gilid ng kama. Nang matapos akong maligo at humiga sa kama, nakahiga na pala roon si Shen Buyu. Kaya lang,